Paano nga ba nakagawa ng $302,000 na profit ang isang trader gamit sa XRP? Ang isang veteranong trader na si Cameron Faust ay nagbahagi po kung paano po siya kumita ng higit $302,000 mula kay XRP sa loob lamang ng 14 days. Hindi ito basta swerte. Isa itong malinaw na halimbawa ng alignment strategy kung saan sabay na naghanda si Bitcoin at si XRP para sa breakout. Habang si Bitcoin ay papasok na sa tinatawag niyang force pattern, si XRP naman ay nasa survival phase o yung yugto ng consolidation sa ilalim ng resistance. Ang ganitong setup ay bihira. Pero kapag nangyari, madalas itong nagre-resulta sa malakas na galaw. Ang mahalagang punto dito ay ang relasyon ni Bitcoin at ni XRP. Kapag si Bitcoin ay nag-breakout at si XRP ay bahagyang nahuhuli, nagkakaroon ng high probability follow-through move. Ito ang eksaktong nangyari. Nang tuluyang bumitaw si Bitcoin pataas, mabilis na sumunod si XRP at nagpakita ng agresibong momentum. Para po sa atin bilang mga traders, malinaw ang aral dito. Huwag habulin ang galaw. Hanapin ang setup bago ito mangyari. Sa entry side, sinabi ni Faust na unti-unti siyang pumasok sa mid o kalagitnaan ng $2.60 na price range habang papalapit sa XRP sa kanyang breakout zone. Lumabas naman siya sa mid $3 range matapos makita niya ang paghina ng momentum. Ang mas mahalaga rito ay ang disiplina. Mas pinili po niyang protektahan ang kapital kaysa umasa pa sa mas mataas na presyo. Ito ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang kanyang trade. Hindi lang dahil sa kita, kundi dahil sa risk management. Paano naman maaapektuhan sa XRP kung mag $190,000 si Bitcoin ngayong taong 2026? Isa pong bagong anonymous prediction mula sa 4chan ang nagsasabing maaring umabot daw si Bitcoin sa $190,000 ngayong taong 2026. Bagamat anonymous, maraming traders ang nagbigay pansin dito dahil sa mga nakaraang tama nilang forecast. Sa kasalukuyan, si XRP ay nananatiling matatag sa itaas ng $2 na price level at malinaw ang kanyang price correlation kay Bitcoin. Kaya kapag gumagalaw si Bitcoin, madalas ay sumusunod sa XRP, lalo na sa mga bullish cycles. Ayon sa datos ay merong 91% correlation itong si Bitcoin at saka si XRP. Ibig sabihin, halos magkasabay silang gumagalaw sa market. Ngunit dahil mas maliit ang market cap ng XRP, mas malaki ang potensyal niyang magkaroon ng outsize gains. Halimbawa, nung tumaas si Bitcoin ng 8%, si XRP ay lumipad ng 30%. Kung mangyari ang 107% rally ni Bitcoin patungong $190,000, posible raw na umabot sa XRP sa $12 hanggang $15. Para sa atin bilang mga holders, mahalagang tandaan na hindi lahat ng prediction ay mangyayari. Ngunit ang ganitong analysis ay nagpapakita kung bakit malakas ang upside potential ng XRP kapag bullish ang buong market. May mas conservative projections mula sa mga bangko at saka analyst. Ngunit ang common ground ay malinaw. Hindi pa tapos ang kwento ng XRP, lalo na kung magpapatuloy ang institutional momentum. Ano naman ang ibig sabihin dito ng 538 million active XRP sa Zaman Wallet? Ibinahagi po ng Zaman Wallet na higit 538 million XRP ang naging active sa kanilang platform sa loob lamang
ng unang 11 days ng taong 2026. Ibig sabihin nito, napakaraming users ang nagpapadala, naglilipat at aktibong gumagamit ng XRP. Hindi ito simpleng numero. Ito ay malinaw na sinyales ng lumalakas na on-chain activity. Kapag tumataas ang galaw sa wallets, madalas itong kasabay ng market interest at saka adoption. Isa sa mga dahilan nito ay ang self-custody model ng Zaman. Hindi tulad ng centralized exchanges, hawak mismo ng mga users ang kanilang private keys. Para sa maraming investors, mas ligtas ito, lalo na sa panahon ng volatility. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng XRP mula $1.84 hanggang $2.41, maraming traders ang nag-lock ng kanilang profits, habang ang iba naman ay nag-accumulate palalo gamit ang wallet. Mas lalo pang naging interesting ang usapan nang mag-react ang Flare network. Ipinakita nila na pwedeng gamitin ng Zaman users ang XRP para sa DeFi opportunities gamit ang FXRP. Mahigit 86 million XRP na ang nakalak sa Flare vaults. Ito ay indikasyon na hindi lang iniipon sa XRP, kundi ginagamit na siya bilang financial tool. Ito ang klase ng adoption na hinahanap ng market. Sa balita naman na ito ay bakit bullish ang announcement ng Ripple at saka BNY Mellon para kay XRP. Isa pong malaking announcement mula sa Ripple at saka BNY Mellon ang umani ng bullish reactions, lalo na mula sa crypto pundit na si X Finance Bull dito. Ang balita ay inilaunch ng BNY Mellon ang tokenized deposits para sa institutional clients. Ibig sabihin, ang cash ng mga bangko ay nagsisimula ng gumalaw on-chain at si Ripple ang napiling partner para rito. Mas lalong naging mahalaga ang detalye na si BNY Mellon ang primary reserve custodian ng RLUSD. Dito nagtatagpo ang custody compliance at saka on-chain settlement. Para sa XRP ecosystem, malinaw ang mensahe. Hindi ito eksperimento. Ito ay bahagi ng aktual na financial rails. Kapag ang pinakamatandang bangko sa Amerika ay gumamit ng ganitong sistema, seryoso ang adoption. Para sa atin bilang mga holders, ang salitang binigyang diin ni X Finance Bull ay trillions. Ito ang scale ng deposits na maaring pumasok sa on-chain systems. Hindi ito tungkol sa hype, kundi sa infrastructure. Kapag ang ganitong kalaking kapital ay gumalaw, ang mga asset na bahagi ng plumbing tulad ng XRP ay natural na napapansin. Ito ang klase ng development na pang long term. Bakit po ba mahalaga ang pagkakasama ng Ripple sa top 100 payments companies? Isinama po ng FXC Intelligence si Ripple sa kanilang top 100 cross-border payments companies for 2025. Kasama niya rito ang Visa, Mastercard, Swift at saka PayPal. Hindi ito simpleng listahan. Ito ay pagkilala na si Ripple ay kasama na sa global payments infrastructure. Para kay XRP, mahalaga ito dahil direktang konektado po siya sa settlement layer ng Ripple. Ang mas mahalagang detalye ay hindi po inilagay si Ripple sa hiwalay na crypto category. Ibig sabihin ay tinitingnan na siya bilang payments company, hindi eksperimento. Ito ay malaking validation para sa mga matagal nang naniniwala kay XRP. Pinapakita nito na ang technology ay hindi lang gumagana, kundi ginagamit na ng malalaking institution sa totoong mundo. Habang ang market ay nakatutok sa presyo, ang ganitong uri ng balita ay madalas hindi napapansin. Ngunit dito makikita ang tunay na pundasyon ng value. Kapag lumalawak ang network at saka partners, lumalakas ang utility.
Para kay XRP, ito ay senyales na ang kanyang papel sa global payments ay lumalalim palalo habang papasok ang 2026. Dito sa ating panghuling balita ay bakit kailangan ng pasensya ng mga XRP holders ayon sa isang developer. Ayon po sa developer na si Bird, ang kasalukuyang yugto na XRP ay isang pagsubok ng pasensya at saka paniniwala. Maraming delays ang nangyari dahil sa regulation, legal battles at saka maling narrative. Ngunit para sa kanya, hindi ito senyales ng pagkabigo, kundi patunay ng lawak ng problemang sinusubukang solusyonan ni Ripple. Ang global payments ay hindi madaling baguhin. Ibinahagi rin niya ang mga ginagawa ni Ripple sa likod ng eksena. Acquisitions, government engagement at saka regulatory groundwork. Kapag may lumalabas na update mula sa executives, madalas ito ay late stage na, hindi hype. Kahit ang pag-step back ni David Schwartz sa daily operations ay indikasyon na tapos na ang foundation. At handa na ang network para sa mas malawak na usage. Para sa mga early holders, malinaw ang mensahe. Mahalaga ang inyong papel. Hindi lang presyo ang hawak natin, kundi paniniwala sa isang sistemang maaring magdala ng global impact. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghihintay. Ngunit dito po nasusubok ang conviction. Kapag dumating ang malinaw na balita, dito mauunawaan kung bakit mahalaga ang panahong ito. Sa kabuuan, ang masasabi ko tungkol sa mga balita natin dito ay ang mga ito ay nagpapakita na si XRP ay gumagalaw sa presyo, usage at saka institutional na antas. Hindi lahat ng galaw ay agad nakikita sa chart. Ngunit malinaw na may binubuong pundasyon. Para sa atin, ang tanong ay hindi lang kung kailan tataas ang presyo, kundi kung handa ba tayong manatili hanggang magbunga ang lahat ng ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.